Okay, so yun sa video na to papakita ko sa inyo kung paano nagkaroon ng gold medal si Mika sa kanyang moving up day ceremony bilang daycare kahit na wala naman talagang naging awarding nung araw na yun. Yun so starting from this morning, nag-prepare kami para sa kanyang magiging moving up day. Minake pa ng konti niya, tapos inayusan ng buhok, tapos syempre si Bella din kasama, at si Polo. Nag-bihis din sila syempre ng maganda. At yun, syempre kami na din. Excited ka na? Yes. Okay. Ito si Pala. Legit. Yun, so bali hindi na kami nagkotse, nag-tricycle lang kami kasi walang parking doon sa sa venue nung moving up day. So wala kaming choice kundi mag-tricycle. Malapit lang naman yun sa bahay namin. So, same barangay lang. So okay lang din mag-tricycle kahit na medyo mainit. So pagdating naman namin dun sa venue, maganda naman kasi yung venue kaya okay lang kahit mainit yung araw dahil itong venue kasi na pinagganapan bagong gymnasium na naka-aircon to. So malamig tsaka maaga kasi start nung moving up parang 8 o'clock ang schedule, 8 o'clock ang start. Though syempre hindi rin naman yun nasunod dahil syempre Filipino time tayo. Madalas di talaga nag-start on time. Tapos marami pa yung mga iniintay na iba na late din dumating. Yun, nauna na sa amin yung mga ibang kaklase ni Mika. Marami-rami na din. Konti na lang din yung mga walang mga nakaupo. Then hinanap na lang namin yung pwesto namin kung saan. Then yun nga na nalaman namin na dalawa lang ang reserve, isang para sa estudyante, isang para sa magulang. Since 5 kami na pumunta, yung sobra sa amin na 3, doon na lang sa may mga upuan sa gilid ng gym. So, doon na lang kami pinaupo. So yun, si Mika, doon na siya pumesto kasama ng mga klase niya. Tapos kami, dito na kami sa gilid. Kasama namin yung ibang mga sobra na kasama nung mismong gagraduate. Ayan. So nakatabi ko dyan si Gary, asawa yan isa sa mga kaklase ni isa sa mami ng kaklase ni Mika. Yan. So yan, okay, mabaya, matagal ko lang kilala si Gary. Yan. Tapos si Polo pinagdala namin na stroller para hindi buhat ng buhat. Yan, medyo mabigat na rin si Polo. Ayan. Hintay na lang kami dyan. Medyo kwento-kwentuhan na lang muna. Yun, so nung araw na to maaga kasi, at the same time ayoko talagang kumain muna almusal kasi baka ma-CR ako. So kumain na lang ako nung gutom na ako. Doon lang sa tapat mismo ng venue, sa gymnasium, merong kainan na karinderya. Siguro para na rin sa mga tauhan doon sa area niya kasi may munisipyo doon. Kumain lang ako ng merienda, lupian toge. Then sakto binili ko na rin sila Mika diyan ng ng mimeriendahin nila doon sa loob. Pwede mo magpasok, hindi naman bawal. So yun nga. Ito palang loob nito, ngayon ko lang nalaman, may parkingan pala dyan. 20 pesos per parking sa motor. Kaya pala walang mga nakapark nun sa labas. Lahat nandito sa tindahan na ito nakapark. Hindi halata pag sa labas kasi parang ang liit. Pero pagpasok mo sa loob, napakaluwag pala nung floor area nung tindahan ng karinderya na ito. Yun, main lang muna ako saglit. Gutom na rin, matagal pa daw. Abutin pa daw ng alauna yung graduation. So hindi ubra na hindi ako magmerienda. Yun. Yun, kain lang muna saglit. Yan. And yun, ayun na nga. Pinagdala ko na lang din ng merienda sila Mika sa loob para hindi naman sila magutom hanggang sa matapos yung ceremony. Ayun na, popcorn Same lang din naman halos sa binili ko, lumpiang toge. Tapos bumili lang ako ng popcorn. Hati kayo Favorite namin yan nila Mika, yung popcorn na walang flavor. 20 pesos lang isang supot. Busog na dyan si Mika at si Bella. Yan ang favorite namin pagka bumibili kami ng merienda doon sa church. Yung church na doon lang sa may tabi lang ng munisipyo din. So, lahat yan walking distance lang. Yan, lumpiang toge. Simple lang naman merienda namin. Yan. Pero may binili din akong dyan, empanada na ham and cheese. Parang 5 piraso yata yan. Ubus din namin yun. Halos lahat yan naubos.
merienda, sabay ano na rin halos yan, sabay almusal, merienda, tapos konting parang lunch na yan dahil inabot na kami dito ng siguro mga tanghali na rin to eh. Abuti na rin tanghali ito. Ayan o, yung dalawa, doon lang muna sila sa gilid, abang-abang lang sa mga mangyayari. Wala pa naman kasi kaming ano eh, wala pa masyadong participation si Mika, so alos yung mga bata palakad-lakad lang, hindi naman naging strict yung ano ceremony. Nangihingi yung isang matanda sa tabi nila, humihingi ng popcorn. Ay, bigyan ni Bella ng una. Yun na. Ayan, pero later on, inabutan na rin niya. Hindi lang talaga sila sanay ng gano'n na may nakikipag-usap na hindi kakilala. Siguro na yun lang si Bella. Tapos yun, nung kasama din sa ceremony na to, nagsayaw ulit si Mika noong sinayaw nila nung Calisthenics Day nung parang December or katapusan ng November last year. Nanalo sila dyan ng 3rd place yung grupo nila. So, sinayaw nila yun ulit dito sa Moving Up Day ceremony. Isa sa mga naging intermission number bago yung mismong marcha. Si Mika yun ulit, yung nasa gitna sa harap. Yung may silver na mga pom-poms. Yan, siyempre, tuwan-tuwa. Pinipigil na naman niya, iyak na dyan. Tuwing may ginagawang achievement si Mika, lagi siyang paluha-luha. Parang laging first time. Si Bella. Bella, pinapractice din madalas yan. Pag nakikita niya kapatid niya, pinapractice niya sa'yo. Halos alam na rin yung mga sinasayaw ni Mika sa school. Yan yun, dahil nakapang-PE nga si Mika na uniform dahil doon sa sayaw. After nung sayaw, tsaka lang siya nagpalit nung as in uniform na para na doon sa yung talagang uniform nila para doon sa ceremony sa moving up. Yan yun. After nun, tinawag na kami. Akit na sila. Ako, hindi naman ako nakasama sa stage kasi ako yung cameraman. So, ako taga-video, ako taga-picture. So, hindi na ako sumama sa stage. Sa baba na lang nila ako pinag-intay. Tapos sila naman yung mamarcha sa taas. Yan. Then, si Polo, sa akin. Dahil siyempre, hindi mahirapan sila. Ako na nagbuhat. Yan. Wala naman ibang mapag-iiwanan kasi. O yun. Yan, tinawag na si Micaela Arevalo. Ayun. May picture frame yung certificate. Bali yung certificate, hindi lahat naka-picture frame. Kung sino lang may gusto magbayad ng frame, yun lang may frame. Din yung ibang walang pambayad ng frame, walang frame yung certificate. Parang envelope lang. So, medyo pinalag. May pambayad kami ng picture frame. Kaya, ganda yung picture ng certificate. Okay, picture muna bago mababa ng stage. Mga kaklase na rin nila ni Mika yan. Ito si si Abby, itong pinipicture mo yun. Si Tyron yun. Siya sa kasama niyang nagsayaw doon sa calisthenics na nanalo sila ng 3rd place. So malapit na si Mika. Last na tong kaklase niya na to na lalaki sa sa section. Okay, so yun. Kami naman, picture. Medyo mahirap pag-video nung time na to kasi ako na yung nagpipicture sa cellphone tapos may hawak pa akong camera para dun sa vlog. So, medyo patabi-tabi yung kuha ko dyan. Yun, simple picture lang naman. Di pwede magtagal kasi nakakaya marami nakapila sa likod namin. So, mabilisan lang yung mga isang picture, dalawang picture lang. Okay na. Yun, so tapos na. Nakamarcha na. Tapos yun, ito na yung inihintay nyo na eksena. Paano nagkaroon ng medal si Mika. Ayan, so binibigay na ni Ann yung ibibigay na ni Ann ngayon yung medal. Yan, kukunin na dito sa So actually, wala talagang awarding dahil wala daw ganun kasi feel ko deserve ni Mika kasi magkaroon ng award or special special award or medal just to show na appreciate namin yung pag-aaral niya. Kasi kita namin nung isang buong taon na to,
nag-aaral siya ng mabuti. Mahirap. Magkakaroon ng times na tinotopak, gano'n. Pero ginawa niya talaga yung best niya para makapag-aral ng mabuti. At yun niya, kita naman namin na matalino siya. So deserve niya magkaroon ng gold medal. So bumili ko sa Shopee. Umorder ako. Yun yung parang regalo ko sa kanya. Medal. So mukhang naging happy naman siya. Tsaka, yun, yung naging way para magkaroon siya ng medal kahit walang naging awarding. Kami na lang yung nagbigay ng award sa sarili namin anak. Pinrint ko lang yan sa printer namin. Yung logo ng daycare nila. Pero actually wala talagang logo. Yung plain lang yun. Si Bella din, meron tingin mo sa dumi niya. Congratulations mo si Mika, Bella. Ayan, Congratulations. nakikita ng Bella. May sobra akong mga sticker dyan na binigay na lang ni Ann kay Bella yung sobrang sticker. Ayan, para meron din siya. Ayan mukhang happy naman siya dun sa naging surprise ko sa kanya. Medal. Siya lang may medal dun sa buong ceremony niyan. Siya lang may medal. Siguro yung ibang mga nagtataka bakit may medal tong batang to. Hindi nila alam. Sariling sikap ko yan, medal yan. Hindi galing sa eskwelahan niya. At yun nga, yung certificate niya. Ayan yung certificate niya. Maganda naman, naka-frame. Yan, susulit naman yung binayad. Hindi siya libre. Hindi ka mukha ng certificate. Ewan ko may bayad yung certificate pag walang frame, pero yung sa akin may additional na bayad eh. Then yung kanina pa, kinukulit niya ako umaga pa lang na bibili ko daw siyang toy kasi pagpasok namin kanina, may ang daming dinenda dito ng toy sa labas mismo. Sa mismong pinto. So, kinukulit niya ako. Sabi ko niya pagkatapos na lang ng ceremony. So, yun. Right after the ceremony, binila ko na lang siya kagad ng toy. Yun, yung pinakamura lang binili ko. Tig 50 pesos lang. Siyempre bata. Madali naman yun. Kasaya. Basta magkaroon lang, ayos na kahit anong toy. So, yun. Simpleng toy lang binili namin. Happy na siya dyan. Yeah, contented na siya. Laro na sila nung kapatid niya si Bella. Ganun. Madali naman pasahin ng mga bata siyempre. Hindi mo kailangan mahal. Though, ang dami dyan bata naglalaro. Ang gaganda talaga ng toys na nila, bubble gun, automatic, di baterya. Itong binili ko, simple lang. Pero wala sila ng reklamo. Kahit na halos wala namang bumubula. Masaya na sila dyan. And yun, ang kanilang graduation song, ang pinara-practice nila ito ng mga nakaraang weeks, yung araw natin to. Yan, lagi namin pinapapanood yan kay Mika pag nasa bahay sa YouTube. Kasi sa YouTube lang naman yan, nakuha namin din. Kumbaga, doon din naman nila, kinuha ng teacher. So, pinapapanood lang namin sa YouTube para ma-practice. Kaya si Mika sa gitna. Siya yung nasa gitna na maliit yan. Katabi niya yung isa niyang classmates, Primi, then yung the rest, hindi ko nakilala. Tapos yun, syempre, lahat ng magulang nagpipicture sa harap, remembrance, syempre, sa memorable day. Yun, syempre si Ann, happy, at the same time, parang mangilit-gilit na naman ang luha. Ayun binibida niya na siya nagpapunta sa gitna. Kaya si Mika nasa gitna yan. Yung kaganda sa ugali ni Mika, hindi siya mahihiyain. So, nasa gitna siya talaga pumwesto sa harap. Kahit na walang teacher na nagpwesto sa kanila dyan, kanya-kanyang bidahan niya kung saan pupwesto. Ayan yung katabi ni Ann, si Maureen. Ano rin yan? Mami nung isa sa mga ka-close din ni Mika na ka-classmate niya. Sakto pangalan din ni Mika yung kapangalan yung kaklase ng anak niya. Ayan. Yun, daming kasabay na gumraduate. Dahil parang 3 barangay ito eh. 3 barangay doon sa poblasyon na magkakasama sa araw na to. Pero yung ibang barangay, may kanya-kanya din silang araw ng moving up ceremony. Hindi pinagsabay-sabay para hindi punong-puno itong gymnasium. Dahil kita nyo naman, itong 3 barangay pa lang puno na. Diba? Masaya si Ann. Gawan mo. Hindi na siya nagbibideo, palibasa ako na yung may hawak ng camera. Ano lang siya,
focus lang siya dun sa ano, na ginagawa ni Mika. Tinatawag-tawag niya pa yan eh, para tumingin sa amin, para ngumiti. Ayun na, galing ni Mika magsayaw. Si Polo, pagkising na, kanina tutulog-tulog. Si Bella. Si Bella, iniwan niya lang doon sa likod eh. Ay, buti na lang behave. Hindi ko siya sa nagpupunta. Ano lang siya dyan, matyaga lang siya nag-iintay. Yun, no? Ang galing ng mga bata, ano? Daycare pa lang, pero ano, active na sa school. Ayaw makisama. Si ano, malapit na naman niya. Yun, ayun, tapos na yung kanta. Yan, si ano, hindi na napigil. Sumabog na iyak, tumulo na. Dahil syempre, achievement. First, kasi namin si Miguel, first child. Yan, medyo talaga. Big day. Big lahat kasi dito, lahat dito, first moving up, ganyan, first child namin. Yan. Sobrang memorable. And yun, after the ceremony, bago kami umuwi, pumunta muna kami sa Jollibee para mag-lunch. Medyo late lunch na to, mga bandang magwa 1 o'clock na yata. Treat lang, simpleng treat lang sa mga bata. Dahil maganda yung naging nila. At maganda yung naging performance nila sa school. Siyempre, Jollibee. Ang favorite ng mga bata. Siyempre. Si Polo kumakain na rin ngayon ng kanin. Dati lang siya lagi, mga mashed na mga fruits, ganyan. Madami rin kami kasabay dito na kumakain na galing sa ibang galing sa ibang schools na parang graduation din na uniform, mga estudyante. Dami din. Sa yung kinain namin sa North Sagaray. Yung katabing town sa amin sa Angat, Bulacan. Kasi yung Jollibee din sa amin walang parkingan na maganda. So, pumupunta pa kami dito para lang mag-Jollibee. So, yun nga, sabi ko nga bumili pa kami. Dito kami nag-Jollibee. At the same time, dahil nga may toy. Yun, ko sa mga bata, toy. Yun. Mas masaya sila pagka kumakain. At the same time, may laruan silang nabili. Yun. Happy naman ang lahat. Naging maganda yung araw, naging maganda yung school year, first school year ni Mika. Marami siya natutunan, marami na siyang naging bagong kaibigan. So sulit yung naging first school year niya sa daycare. Deserve niya yung gold medal na binigay ko, tsaka yung Jollibee, yung toy, yung binigay namin sa kanya na reward. Yun, so simple lang naman yung naging araw namin ngayong araw na to, pero masaya. Isa to sa mga araw na pinaka memorable sa aming pamilya. Isa sa mga special dahil once lang yan nangyari sa buhay ni Mika, kaya dapat hindi sa Shay. memorable at special. So ito nga pala din sa eksena to, share ko lang. Inutusan ko siya kumuha ng ketchup doon sa counter. So kita nyo, 4 na taon pa lang, pero hindi siya nahihiya na makipag-usap sa hindi ka kilala, pupunta sa kung saan inutusan yun. Yun, ma-share ko lang naman. Yun lang naman. Wala naman ng
masyadong mga nangyari. Pauwi na kami. Yun lang. Salamat ulit sa panonood. Sana nagustuhan niyo yung video na to. Hanggang sa susunod na lang ulit na episode. And yun. Thank you ulit sa panonood.